Pinagpalang araw ng linggo na muli po sa ating lahat. Muli po, isang panibagong araw pinagkaloob sa atin ng Diyos upang tayo po ay magkasama-sama kahit hindi po personal, hindi physical, ngunit tayo po ay nagkakaugnay sa Espiritu. At muli po, dumulog po tayo, simulan po natin ang ating gawain sa hapong ito sa pagitan po ng panalangin. Samahan po ninyo ako. Aming Diyos, muli po dumudulog kami, punong-puno ng pasasalamat ang aming mga puso at buong pagpapakumbaba po kaming nagsasabi, O Diyos, na kayo ang Diyos na walang hanggang makapangyarihan at ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon, kailanman ay hindi nagbabago. At kailanman, Panginoon, hindi po kayo nagpabaya sa amin. Sa kabila po ng lahat ng mga kaganapan sa aming kapaligiran, at sa daigdig na ito, patuloy po na dumadaloy ang iyong biyaya at pagpapala sa aming mga buhay upang amin nga pong matalunton ang landas na inilaan mo para sa amin. Hiningi po namin, Panginoon, samahan po ninyo kami ngayon. Kaugnayin niyo kami sa aming mga puso at kaisipan. At ipahintulot po ninyo, Panginoon, ang pagdaloy ng pagpapala ng iyong banal na salita sa aming mga buhay. Salamat po, tanging pangalan mo, ang aming niluluwalhati, pinararangalan at aming sinasamba. Ito po ay panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Marahil po ay medyo nakakakulit na sabihin, ngunit sa mga nangyayari po sa mga nakarang panahon, mga nakarang mga taon at sa pangkasalukuyan po nating nararanasan ngayon, ay hindi po natin maitatatwa. Ang paulit-ulit natin sinasabi na tayo ay mga nasa huli mga panahon na hindi mo itatatwa sa mga bagay na nararanasan at nakikita po natin. At dahil po dito, marami po ang mga mangangaral ng salita ng Diyos na patuloy na nagpapahayag ng mga magagandang bagay at magagandang maaring mangyari sa atin at mga mensahe na magbibigay ng kasiyahan sa ating mga puso upang tayo po ay feeling good tayo, masarap ang ating pakiramdam. Dahil sa mga bagay na kahit sa gitna ng mga sigalot sa ating kapaligiran na nangyayari ngayon. Sa kabilang dako, marami pa rin naman ang ating maririnig at nakikita na mga mangangaral na higit nilang binibigyan ng pansin ang mga pangyayari at nagbibigay ng warning, ng mga paalala. Hindi lamang sa malulhating magaganap sa pagdating ng ating Panginoon, kundi ganun din sa kakilakilabot na hahantungan ng mga makasalanan. Ulitin po natin, marami mga mangaral nang naisin ang mga tagapakinig ay masarap ang pakiramdam, magaan ang pakiramdam, feeling good sa mga maaring mangyari. At marami rin naman ang sa ngayon ay nais mabuksan, mamulat ang mga puso at isipan patungkol sa totoong kalalagayan na ating hinaharap ngayon at sa totoong kaganapan na maaring mangyari sa anumang panahon. At syempre po ang mga katuruan at mga aralin na nagbibigay ng material na pagpapala, ng kaligayahan, ng kalusugan, ay magbibigay ng kasiyahan sa puso na nakararami. Ngunit hindi po maitatatwa ang katotohanan na ang lahat ng ito ay pansamantala lamang at walang kinalaman sa walang hanggan. Kaya kung puro po ganito, maari pong ang tao ay hahantong lamang sa isang sitwasyon na kung saan po ay makakaligtaan o di kaya maipagsawalang bahala ang mahalagang concern ng buhay. Yun ay ang buhay na walang hanggan. Kasama natin ang Panginoon sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. O di kaya naman, buhay na walang hanggan sa lugar na pawang kapighatian at kakilakilabot na nagdagatang apoy. Kaya po,
ang mga katotohanan na ipinahayag sa salita ng Diyos ay maaring magbigay sa atin ng hindi komportable na pakiramdam, pansamantali. Ngunit ito ay magbibigay ng buhay sa atin na dadaloy hanggang sa walang hanggan. Kaya po, nais ko pong simulan muli ngayon sa isang katotohanan na narinig na natin, ngunit nais kong ulitin. Ang katotohanan po, hell or eternal fire is a reality. In the same way that heaven and God's eternal kingdom is an undeniable fact. Kaya dalawang katotohanan. At sa iba po, maaring ang maramdaman ay katatakutan o very annoying ang na tanggapin ang ganitong mga balita. Ngunit kung atin lamang pakikinggan at tanggapin ang salita ng Diyos ng buong kagalakan at bukas na puso, bukas na kaisipan, ito ay maghahatid sa atin sa lubos na kalayaan at patungo sa buhay na walang hanggan at kalayaan mula sa pagkaalipin o sa kasalanan o at kalayaan na hindi maapektuhan ng kakilakilabot na walang hanggan. Ito, kaya po napakahalaga rin po na bukas ang ating mga puso at kaisipan patungkol dito. At dahil po dito, ay nais kong balikan ang isang aralin na natalakay na po noon, ngunit tatandaan po natin na ang salita ng Diyos ay buhay. Na kahit paulit-ulit po ito ay mayroon pong mga sariwang revelation ang salita ng Diyos na akma at tutugon sa ating kapanahunan. Kaya po muli, samahan po ninyo ko sa aklat ng Lucas, Kabanatang 16. Luke chapter 16, verses 19 to 31. At babasahin ko po sa New American Standard Bible. Now there was a rich man, and he habitually dressed in purple and fine linen, joyously living in splendor every day. And a poor man named Lazarus was laid at his gate, covered with sores, and longing to be fed with the crumbs which were falling from the rich man's table. Besides, even the dogs were coming and licking his sores. Now the poor man died and was carried away by the angels to Abraham's bosom. And the rich man also died and was buried. In Hades he lifted up his eyes, being tormented, and saw Abraham from far away, and Lazarus in his bosom. And he cried out and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool off my tongue, for I am in agony in this flame. But Abraham said, Child, remember that during your life you received your good things, but now he is being comforted here, and you are in agony. And besides all this, between us and you, there is a great chasm fixed, so that those who wish to come over from here to you will not be able, and that none may cross over from there to us. And he said, Then I beg you, Father, that you send him to my father's house. For I have 5 brothers, in order that he may warn them, so that they will not also come to this place of torment. But Abraham said, They have Moses and the prophets. Let them hear them. But he said, No, Father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent. But he said to him, If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be persuaded, even if someone rises from the dead. Gaya po na sinabi ko, natalakay na po natin noon, pero ngunit ngayon ay marahil may mga mauulit na mga revelations, ngunit may mga sariwang mensahe po sa atin. At dito po, muli, ang Panginoong Hesus po mismo ang nagsasalita sa kwento na ito. At sabi ng iba, ito ay isang parable o isang isa lamang parable ito. Ngunit, pag tinignan po natin,
ito lamang kung parable nga ito lamang ang parable na may binanggit na pangalan ang Panginoong Hesus. Kaya po itong kwentong ito ay masasabi nating katotohanan at hindi po isang katang-isip lamang. At dito po, ang kwento na ating Panginoong Hesus, si Lazarus at ang mayaman, ay dito makikita natin na magbibigay sa atin ng mahalagang aral na ang uri ng buhay na ating ginugugol dito sa lupa ay magsasabi patungkol sa ating final destiny. Saan tayo hahantong sa walang hanggan? Nais kong malinawan muna natin sandali ang dalawang kataga dito, dalawang salita. Ang una ay ang Hades o yung dito po sa Bible, dito po sa New American Standard, ang ginamit po ay Hades. Ano po? O kaya tatagalog natin Hades. Yung pong Hebrew word dito ay Sheol, nang ibig sabihin po ay hidden abode for all the dead until the judgment day. Isang sikreto siguro, hindi hayag na lugar na kinalalagyan ng mga kaluluwa ng mga namatay, naghihintay ng araw ng paghukom. At ito ay nahahati sa dalawang department o dalawang compartment. Ang Abraham's bosom o paradise para sa mga taong mabubuti o sa mga taong nagtiwala sa Panginoon. At ang yung Hades nga na ang ibang term na katapat nito ay Gehenna or Hell para sa mga hindi nanampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya malinaw po na ito ay lugar na kinalagyan ng mga taong ito noong ang Panginoong Hesus ay hindi pa nabuhay mula sa mga patay. Kaya po, dalawang bahagi, dalawang compartment. Ang isa ay tirahan ng mga kaluluwa na nagkaroon ng kaligtasan at ang isa ay kaluluwa ng mga walang kaligtasan. At ang pangalawa dito ay ang Abraham's bosom o paradise. At dito po yung both po itong paradise sa Abraham's bosom ay common Jewish term noong mga panahon na yun na inadapt ng Panginoong Hesus na ginamit niya dito sa Luke 16:22 at ginamit din niya sa Luke 23 verse 43. So, ito po ay pinapakita yung kinalalagyan at yung kalalagayan, yung kondisyon na kalalagayan ng mga matuwid sa Panginoon sa kanilang pansamantala na kalalagayan. At yung lugar naman ng mga walang kaligtasan ay nakahiwalay at ito ay merong silang napakalawak na guwang o bangin na pagitan na hindi kayang tawirin ng tao. Yun ang nakalagay sa verse 26. Kaya po, yung lugar na yon ng mga taong nagkaroon ng kaligtasan noong si Jesus ay naog sa mga patay, ay nadala na niya at sila ngayon ay nasa paraiso o sa presensya ng Panginoon na ang ginamit ng 2 Corinthians chapter 12 verse 1 to 4 dito po yung kinalalagyan ng third heaven. Kinalalagyan ng Panginoon. Samantalang yung mga walang kaligtasan, sila'y nananatili sa Hades. Naghihintay ng final judgment. Doon upang sila ay dadalhin na sa walang hanggang dagat-dagatang apoy. Nais ko pong tingnan lamang natin, magkaroon tayo ng paglalarawan, maiksing description ng langit at impyerno o heaven at hell. Samahan niyo ako sa Revelation chapter 21. Revelations 21. Babasahin po natin ang verses 1 to 8. Then I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth passed away, and there is no longer any sea. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, made ready as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the tabernacle of God is among men, and he will dwell among them, and they shall be
his people, and God himself will be among them, and he will wipe away every tear from their eyes, and there will no longer be any death. There will no longer be any mourning or crying or pain. The first things have passed away. And he who sits on the throne said, Behold, I am making all things new. And he said, Write, for his words are faithful and true. Then he said to me, It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give to the one who thirsts from the springs of the water of life without cost. He who overcomes will inherit these things, and I will be his God, and he will be my son. But for the cowardly and unbelieving and abominable and murderers and immoral persons and sorcerers and idolaters and all liars, their part will be in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death. Maiksi lamang po na paglalarawan po ng langit at impyerno na binabanggit po dito. Ngayon po ay tingnan po natin ang 5 katotohanan na nakapaloob po dito sa kwento ng Panginoon sa Luke 16:19-31. At ang una pong katotohanan dito na makikita natin ay ang katotohanan na may kamalayan ang tao pagkatapos ng buhay na ito. There is a conscious existence after this life. Tayong lahat po ay makakaramdam doon pag nandun na tayo o yung mga nandun lahat ng kamalayan, lahat ng senses po nila, kung paano sila nabuhay dito sa lupa, ay meron sila pagdating doon. Yung mayaman po, sabi ng Bible, I am in agony in this fire. At matindi ang sakit na nararamdaman ko din sa apoy. At kaya niya, nakikiusap siya kay Abraham na isugo si Lazarus. Isawsaw lamang yung kanyang daliri sa tubig at idantay sa kanyang dila. Just imagine po yun, napakalaking relief na sa kanila. Ngunit wala nangyayari. Hindi pwede. Luke 16:24. Kaya ramdam niya yung kakilakilabot na sakit na habang nasusunog siya, ngunit hindi siya nauubos. Meron din siyang malinaw na alaala patungkol sa mga iniwan niya sa lupa. Nandun sa verse 28, dun sa ating binasa. Kaya ito yung kalalagay sa kabilang buhay. Wala palang pagkakaiba. At pangalawa, heaven is real. Totoo ang langit. Binanggit ng verse 22, Abraham's bosom, the same as paradise, na binanggit ng Panginoong Hesus doon sa kriminal sa kanyang kanan, doon sa Luke 23:43. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din ipagsasama kita sa paraiso. This is God's dwelling place, which is called third heaven, na binanggit po ni Pablo sa 2 Corinthians 12. Maganda siguro na basahin po natin yon. Ano po? Para magkaroon tayo ng idea kung ano po yung nakita ni Pablo. 2 Corinthians 12 verses 3-8. At yung sabi, and I know how such a man, whether in the body or apart from the body, I do not know, God knows, was caught up into the paradise and heard inexpressive words, which a man is not permitted to speak. Okay, pansinin po natin, binanggit po dito, on behalf of such men, I will boast, but on my own behalf, I will not boast, except in regard to my weaknesses. For if I do wish to boast, I will not be foolish, for I will be speaking the truth. But I refrain from this so that no one will credit me with more than he sees in me or hear from me. Okay, pansinin po natin na dito ay nakita ni Pablo, nakita niya ang third heaven o paradise. At ito yung anong ngunit dito ay hindi niya pwedeng sabihin ang mga nakita niya. Ano po?
Hindi pwedeng banggitin. Kaya po, ang langit ay eternal place ng walang hanggang kalwalatian, walang hanggang kagalakan, sa walang hanggang presensya ng Diyos. At sinabi ni Abraham dito sa mayaman na lalaki na si Lazarus ay inaaliw na he is already being comforted, sabi niya. Kung kahit hindi na siya pwedeng abalahin, hindi na siya pwedeng istorbohin ng kahit na anong problema o kahit na anong alalahanin. Yun ang kalalagayan na niya. Kaya kung bibigyan natin ng konting komento ito, ganito masasabi natin. Dahil sa wala ng luha sa langit, wala ng kalungkutan, wala ng sakit, ako ay naniniwala na alisin din ng Diyos yung ating alaala sa mga bagay na makalupa na magiging kadahilanan ng kalungkutan o sakit ng damdamin. Dahil doon po, wala nang mararanasan ng tao na kalungkutan. It will be perfect joy and perfect peace in the presence of God. Kaya kung mayroong ka pang alaala, siguro yun lang po pagkakaiba. Alisin na ng Diyos dahil malulungkot ka. Gaya noong mayaman. Kaya pawang walang kapantay na kapayapaan at kagalakan. Okay, number 3, hell and its incomparable torment is real. Binanggit yun ng verses 23 at 24. Walang kapantay na pagdurusa. Walang kapantay. Kaya yung word na Hades, nasabi nga natin, pansamantala na pinananahanan ng mga namatay na walang totoong pananampalataya sa Panginoon. Ito ay pansamantalang lugar o pansamantalang impyerno. Ano po? Pansamantalang impyerno. Kung bibigyan po natin ng description sa buhay ng tao na nagkasala, kapag hindi pa naibigkas yung sentensya ng judge, pansamantala ay nasa city jail. Ngunit kapag binigkas na yung final judgment, siya ay lilipat na sa Muntinlupa. Yun yung titirhanan niya ng habang buhay. Parang ganun ang sitwasyon po ng Hades at ng impyerno. Kaya doon, pansamantalang naroon ang tao hanggang sa dumating yung araw na tinatawag na Great White Throne Judgment na binanggit ng Revelations chapter 20. Basahin po natin Revelations 20 verses 11 to 15. Verses 15 mukhang okay. Verses 11 mula sa verse 11 to 15. Then I saw a great white throne and him who sat upon it, from whose presence earth and heaven fled away, and no place was found for them. And I saw the dead, the great and the small, standing before the throne, and books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged from the things which were written in the books, according to their deeds. And the sea gave up the dead which were in it, and death and Hades gave up the dead which were in them, and they were judged, every one of them according to their deeds. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Kaya po ito ay totoong-totoo. Hades, pansamantalang impyerno. At pagdating ng Great White Throne Judgment, eternal fire. Yun po yung sinasabi dito. Pansamantala. At kaya yung mga tao ron, pansamantalang nakakulong sila sa Hades.
naghihintay ng final judgment. Okay, number 4. There is no possibility of escape out of Hades and hell. Imposible na merong makaalis doon o makatakas. Binanggit ng verse 26 yun. Unang-una, letter A, there is no second chance after death. Hebrews chapter 9, verse 27. And it says, and as much as it is appointed for men to die once, and after this comes judgment. Kaya po, anong ibig sabihin nito? Pag namatay ang tao, tinanggap na niya ang kanyang kahatulan. So, ang ibig pang sabihin na muli, ang panalangin para sa mga patay ay wala ng katuturan o imposible na. Wala ng epekto dahil sila ay tumanggap na ng kanilang judgment, ng kanilang hatol. At nawala na sa kanila ang lahat ng pagkakataon nung sila ay sa lupa pa. Inaksaya nila ang lahat ng pagkakataon. At higit pa ron, ang Bible po ay hindi nagtuturo, walang tinuturo ang Bible na ipanalangin ang mga namatay dahil ito ay walang katuturan at ito ay nangangahulugan ng kawalan ng totoong pananampalataya sa salita ng Diyos. Dahil kung pwede pa na ipanalangin ang mga namatay upang sila ay maiahon sa kanilang kinalalagyan, wala ng katuturan ang pagdating ni Kristo dito sa lupa upang mamatay sa krus. O hindi kasi pwede yun ang dahilan kaya siya bumaba sa lupa. Sana wala ng katuturan yun. Kaya po hindi pwede. Ang problema po sa maraming tao, marami pong tao nag-claim na naniniwala sila sa Diyos. Ngunit binabaliwala o pinagsasawalang bahala nila ang salita ng Diyos, ang Bible, na pinagmumulan ng lahat ng katotohanan patungkol sa Panginoon at sa Panginoong Yesus na siyang tanging daan patungo sa buhay na walang hanggan. Marami po ang tao na higit na naniniwala sa kanilang relihiyon o di kaya sa kanilang mabuting gawa kaysa at ganun din pati sa katuruan ng kapwa-tao sa halip na sa katuruan na nagmumula sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay na salita. At ito hindi nagbabago. Ang mundong ito ay masyado na pong polluted sa napakaraming katuruan na nagbibigay ng mga na ginagawa ng mga kapwa-tao, ng mga taong mortal, mga taong may kamatayan, mga taong nilikha ng Diyos mula sa kanilang sariling kaisipan o human wisdom. Ito po problema. At itong binabanggit ni Pablo na walang katuturan sa 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 1. Tubungo po tayo ron. 1 Corinthians chapter 1, verses 18 to 25. For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and the cleverness of the clever I will set aside. Where is the wise man? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since the wisdom of God, the world through its wisdom did not come to know God, God was well pleased through the foolishness of the message preached to save those who believe. Kaya po hindi pwede kahangalan. Ano? For indeed Jews ask for signs and Greeks search for wisdom. But we preach Christ crucified, to Jews a stumbling block, and to Gentiles foolishness. But to those who are the called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Okay? Ang linaw po.
Hindi pwede talaga na umaasa ang tao sa sariling kaalaman, sariling galing. Yun po ang problema, pinagkakatiwalaan ng tao yung kanilang sariling kaisipan, sariling kaparaanan, sariling ginagawa. Kaya po ang lungkot. Ang nangyari pa nga, ang mundo po ay lumikha ng isang Jesus Christ mula sa kanilang sariling imagination o haka-haka ng kaisipan dahil hindi nila alam o di kaya ay hindi nila tanggap ang salita ng katotohanan. Kaya nga po ang paulit-ulit na binabanggit po mula sa salita ng isang mga ngaral, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. At yun ang problema ng mga Pariseyo at mga religious leaders nung panahon ng Panginoong Hesus. Nakaharap na siya sa kanila, hindi siya pinaniniwalaan. Sa halip ay humahanap ng dahilan upang siya ay pasinungalingan. Kaya yun ang malaking problema. Dito muli sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14, sabi po, but the natural man does not accept the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually appraised. Ito pala ang dahilan. Mga taong makalaman, hindi nila alam kasi po, wala sa kanilang Espiritu ng Diyos. Kaya ang lungkot. At ito rin, eksakto ang problema hanggang sa ating kapanahunan na kung saan po ang tao ay lalong dumudunong, lalong nagiging matalino, ngunit lalong napapalayo sa Diyos. Number 5, na katotohanan. There is no possibility for the dead to communicate with the living. Hindi pwede na makipagtalastasan ang mga namatay sa mga taong buhay pa. Kaya po yung buong kwento ni Lazarus at ang mayaman ay malinaw na nagpapatunay ng katotohanan ito. Yung pong mga kaluluwa na nasa Hades ay wala ng kaparaanan upang makaalis sila doon, upang makipagtalastasan sa tao. Yun ang malungkot na katotohanan. Kasi po, letter A, communicating with the dead is condemned in the Bible. Kasalanan ito na malaki. Deuteronomy chapter 18. Tumungo po tayo rito. Deuteronomy chapter 18, verses 10 to 11. There shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through fire, one who uses divination, one who practices witchcraft, or one who interprets omen, or sorcerer, or one who casts a spell, or a medium, or a spiritist, or one who calls up the dead. Yung practice po na kasi na ito ay evil. At ito ay pangkaraniwan sa mga taong walang Diyos. At ganun din sa mga taong nag-aakalang kilala nila ang Diyos, ngunit hindi. Kaya po, ang ibang pangalan nito po, yung ginagawang ito, yung sa ating kapanahunan ngayon, marami pa rin po ang ganito. Ang tawag dito ay divination o di kaya ay spiritism. Nakikipag-ugnayan sa mga kaluluwa ng patay. Yung mga kaluluwang yun o yung mga multo na yun ay hindi espiritu ng mga tayo na tao, kundi ang mga ito ay evil spirits na pilit na ginagaya yung profile ng tao, ng espiritu na namatay. Yun ang kanilang ginagawa. At ang tawag sa kanila ay familiar spirits. Ginagaya yung mga namatay. Ang kanilang intensyon para linlangin ang tao, paglaruan ng tao. Yan ang kanilang naisin. At higit sa lahat, makontrol nila ang damdamin at emotion ng tao. Letter B, there is no way out. There's no way out. No way out for those who are confined in hell.
Hindi na makakalabas doon. Ay binanggit na yun ng Luke 16:26. Dahil yung mga yun, sa sobrang lalim at lawak ng guwang na nakapagitan, hindi na makakaalis. Imposible. At yun naman mga nasa paradise o nasa Abraham's bosom, nasa presensya ng Diyos, sila'y nag-i-enjoy na ng walang hanggang comfort at kalwalatian. Kaya hindi na sila pwedeng makaranas pa o makaramdam pa ng kalungkutan o di kaya ng anumang sakit o di kaya anumang kabigatan sa buhay. Kasi yun na yung pangako ng Diyos para sa kanila. Okay, balik tayo sa kwento. Balik tayo sa kwento ng Panginoon. At unang-una rito, patungkol sa rich man, yung mayamang ito, na binanggit ng verse 19. Ano yung kalagay ng mayaman? Palagi ang siya ay nakasuot ng mamahaling damit, yung purple na damit noong panahon na yon, mga mayayaman lamang, piling-piling tao ang nakakapagsuot nito. Siya ay namumuhay sa luxury o sobrang kasaganaan. Nag-i-enjoy niya ang kanyang buhay araw-araw. At dito parang ipinapakita rito na ang buhay ay patungkol lamang sa kanyang sarili. Free from all worries, free from pain, free from sorrows. All happiness, temporary happiness. Kaya ang kanyang buhay ay ginugugol niya sa pagpapasa sa lahat ng makamundong kasiyahan na pwede sa kanya noong panahon na yon. At dito, walang kahit na anong bagay na binanggit patungkol sa kanyang buhay espiritual o di kaya buhay na may kaugnayan sa Diyos. Wala. Pag tinignan po natin, yung kalalagayan nitong taong ito, sa ating kapanahunan, pag ito ay narinig ng mga taong makamundo at may kayamanan, o kahit hindi gaano mayaman, ang magiging sa mga defensive na religious people, ang pwede lang sabihin, hindi, kahit mayaman ako, kahit meron ako, ako'y naniniwala sa Diyos. Ako'y nananalangin. Ako'y active sa aking religion. Ngunit ang problema ay ganito. Ginagamit ng tao ang Diyos para sa kanyang sariling kapakanan lamang, para ibigay ang kanyang pangangailangan, para ibigay ang magandang pamumuhay, sa halip na magpapagamit sa Diyos at magpasakop sa full authority ng Diyos. Kaya po, yun po ang isang description nito mayaman. Hindi pwedeng gamitin depensa ng mga tao na religyoso. Hindi pwedeng gamitin depensa ng mga tao may pera, ng mga tao mayaman. O di kahit na hindi mayaman, ngunit ang kanilang focus ay mga bagay ng mundo. At ang pangalawa, si Lazarus, isang pulubi. Pulubi actually. Pulubi siya rito. At ang kanyang buong katawan, pag tinignan po natin, grabe, mas malala pa pala siya sa mga pulubi ngayon. Punong-puno ng sugat siguro, galis ang kanyang buong katawan na dinidilaan pa ng mga aso. At marahil siya ay tinulungan ng ibang tao para ilagay siya doon sa may tarangkahan ng bahay ng mayaman upang sa ganoon, ang pagnanais niya ay mahulog man lang sa pagkainan ang mga tira-tira o di kaya yung mga tira o di kaya yung mga bagay na hindi na pagkain dahil ito'y para sa aso na lamang na itatapon ay makabahagi man lang siya ng konti. Ito yung kanyang buhay. Kaya pag tinignan po natin, extreme po yung hirap ng kalalagayan ni Lazarus. Ngunit, ang isang napakahalagang katotohanan dito, very significant fact, yung pangalang Lazarus, sa Hebrew ang ibig sabihin ay
Eleazar. Katumbas ng salitang Eleazar, nang ibig sabihin ay God is my helper. Ang Diyos ang aking katulong. Kaya kung base dito sa kwento, kahit na very brief ang kwento ng Panginoon, si Lazarus ay isang tao na nagtitiwala lamang sa Diyos para sa kanyang buhay. At wala siyang alalahanin sa anumang kalalagayan niya sa kanyang buhay. The cares of this world, hindi mahalaga sa kanya. The cares for worldly things, hindi mahalaga sa kanya. Ang mahalaga lamang sa kanya ay masustain niya ang kanyang buhay at patuloy na umaasa sa Diyos. Kaya pag tinignan natin, marami po akong nakitang ganito na nakakasalubong ko sa kalsada na mga pulubi, ngunit hindi nagrereklamo sa kanilang kalalagayan. At noong kasimula at kainitan po ng pandemic ay meron akong nakita na isang pulubi na nakahiga sa gilid ng kalye. At yung pulubi na ito ay payat na payat, mahabang balbas at may dalang sako. Kaya ang ginawa ko, malapit ako doon sa isang convenience store, ay bumili ako ng pagkain para sa kanya. At nung lumapit ako sa kanya, ang una kong tinanong ay ganito. Ang una kong tinanong, alam po ba ninyo ang dapat nating sandalan at ating asahan? Opo, ang sagot niya, opo. Sino po? Si Jesus Christ. Alam ng pulubi. At hindi siya nanghihingi sa akin. Ngunit binila ko siya ng pagkain. So makikita po natin, meron pa palang mga Lazarus sa ating kapanahunan. Sa ngayon. Okay. Ngayon, pangatlong makikita natin dito. Pareho sila namatay, si Lazarus at saka yung mayaman. Walang detalye patungkol sa kamatayan ni Lazarus. Ang tanging nakalagay lamang dito sa verse 22, sabi ng Panginoon, he was carried away by the angels to Abraham's bosom. Dinala siya agad-agad ng mga anghel kay Abraham doon sa paraiso. Yun namang mayaman, makita natin, nakalagay din na he was buried. At siyempre, understandable na yun, kahit na hindi binabanggit dito, malamang hindi basta-basta dissenting living lamang, kundi isang luxurious burial, kagaya ng maraming mga tao sa ating kapanahunan ngayon. Ngayon nga, kahit na walang-wala yung tao pag namatay, napakaganda ang kanyang burol. Yung mga walang makakain, pag namatay, yung mga taol at burol, napakaganda. Yung pakayang mayaman. So, ito na yung ating may isip dito. Considering the fact that he was very wealthy, kaya malamang, luxurious po yung kanyang burol at ang kanyang libing. Ngunit ang kasunod na senaryo, sabi, he was already in Hades. Diretso siya sa Hades. Okay, ano pong ating makikita rito at magbibigay sa atin ng aral? Ito po, ang observation natin. Number 1, life on earth is spent only on enjoying material and worldly things, on worldly affairs without God at the center, is a wasted life that will send you to eternal damnation. Yung buhay na ginugol mo para mag-enjoy lamang ng mga material na bagay, mag-enjoy ng mga bagay na makasanlibutan, mag-enjoy ng mga pangyayari sa sanlibutan na wala ang Diyos sa sentro, isang buhay na inaksaya, na hahantong sa walang hanggang sumpa. Ang madalas nating binabanggit na verse patungkol dito ay babalikan po natin bilang paalala sa atin. Na muli, 1 John chapter 2, verses 15 at 16. Do not love the world, nor the things of the world.
If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. Matthew chapter 16. Matthew 16, verse 26. Matthew 16, verse 26. Sabi po, for what will it profit a man if he gains the whole world and forfeit his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Wala. Matthew 6:24. Maganda na po tingnan natin lahat ito. 6:24. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Hindi pala maaring magbalanse ito sa buhay. Alin lang sa dalawa ang inyong higit na papahalagaan. At maaring sasabihin natin, naniniwala naman ako sa Diyos. Maaring sasabihin natin, nananalangin niya ako. Maaring sasabihin natin, aktibo ako sa aking relihiyon. Ngunit kung hindi ang Panginoon ang sentro at focus ng buhay, hindi siya tunay na Diyos. Siya ay ginawa mong instrumento mo lamang. At ang problema ng mayamang tao, hindi naman yung kayamanan ang problema. Sa totoo lang, hindi problema yung marami kang kayamanan. Ang problema ay kung paano mo ipinamumuhay ang iyong kayamanan. Kung paano mo ginagamit. Ikaw ba alipin ng kayamanan mo? Inalipin mo yung kayamanan mo? Ikaw ba ginagamit ng kayamanan mo? O ginagamit mo yung kayamanan mo para sa kabutihan at para sa kapakinabangan ng kaharian ng Diyos? Yun po ang problema. At ang buhay nitong mayaman dito sa kwento ng Panginoong Hesus, ang kanyang buhay ay umiinog lamang sa pagpapasasa sa mga makamundong mga bagay at makamundong kaligayahan. Sa halip na ang kanyang buhay ay nakafocus sa Panginoon. Pwede naman po na ikaw ay mayaman, ngunit ang buhay mo ay nakafocus sa Panginoon. Ngunit hindi siya ganun. Yun po ang isang malungkot na katotohanan. Kaya hindi pala pwede magbalanse yung dalawa. Itatakwil mo isa at iyong sasambahin, paglilingkuran ng isa. Pangalawa, yung buhay ni Lazarus, isang tunay na taong makadiyos na ang kanyang concern dito sa mundo ay ang kanyang relationship sa Panginoon, sa pagtupad ng kanyang kalooban. Ito yung lesson na napakahalaga maunawaan natin na ang totoong taong makadiyos, ang kanyang number one concern ay ang kanyang relationship sa Panginoon at kung paano siya katuparan ng kalooban ng Diyos sa kanya, regardless of whether the Lord endows him with eternal, with any riches in this world or not. Whether he endows him with material blessings or not. Ulitin po natin. Ano po? Ang focus niya, kalooban ng Panginoon, ang focus niya, relasyon niya sa Panginoon, bigyan man siya o hindi siya bigyan ng pagpapalang material. Ang focus niya ay ang eternal kingdom at ang buhay na kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Hindi ang mga kasiyahan ng sanlibutan, at hindi ang mga kasiyahan ng mundong ito, at hindi ang mga material na bagay lamang. Romans chapter 14. At ito po ay madalas nating nababanggit na. Ngunit gaya na sinabi ko, ay mahalaga po na balik-balikan natin. Romans 14 verses 17 to 18. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. For he
who is in this way, serves Christ, is acceptable to God and approved by men. Ang ganda po ng sinasabi. Yes, gusto ng Diyos na ma-enjoy natin ang regalo ng buhay dito sa lupa. Ngunit, in His term, not in our term, sa kanyang kaparaanan at kalooban, hindi sa ating kaparaanan, hindi sa ating kalooban. It has to be in accordance to His sovereign will, not in accordance to our own will. Ito po yung pagkakaiba. Yung hindi yung will natin, hindi yung desire natin, kundi will at desire ng Panginoon. At ito po, bakit kinakailangan na sa kaparaanan ng Diyos at hindi sa kaparaanan ng tao? Kasi po, kung kaparaanan ng tao at desire ng tao, ito ay isang patibong ng materialism or covetousness. Patibong po yan kung tayo magde-desire nito at hindi ang kusa na manggagaling sa Panginoon. Dahil kung sa atin manggagaling ang mangyayari po, tayo po ay maaalipin ng pagkagahaman o di kaya ng covetousness. Ano po ito yung pagdi-desire na hindi naman nararapat. Proverbs chapter 11. Proverbs 11. Ito po mangyayari kasi sa atin. Wala po tayo siguro sa ating PowerPoint. Proverbs 11, babasahin ko po ang verse 18. The wicked earns deceptive wages, but he who sows righteousness gets a true reward. Ano ba yung wicked na yun na binanggit dito? Yung mali ang puso. Nagnanasa na puso, nagnanasa ng mga bagay na material. Kaya po, anuman ang matanggap niya, deceptive wages daw ito mapanlinlang na gantimpala, mahuhulog sa covetousness ng tao. Ngunit kung galing sa Diyos, ito po yung ating makikita. Chapter 10 ng Proverbs, verse 22. It is the blessing of the Lord that makes rich, and He adds no sorrow to it. Kaya hindi natin pwedeng ipagmalaki na tayo ay pinagpala ng Diyos sa mga material na bagay at pagkatapos doon ay may mga kasunod na mga kasipayuan, kalungkutan o pabiguan. Ibig po sabihin, hindi galing sa Panginoon. Dahil kung galing po sa Panginoon ito, ang dulot po nito ay kagalakan. Walang kapigatian. So, here is our conclusion. What really matters most now in life is the life in God's eternal kingdom. And here on earth, we are preparing for that. Dito ang ating preparation. Isang araw, kapag tayo ay tinawag na ng Panginoon, pabalik sa ating walang hanggang tahanan, ang lahat ay iiwan natin dito sa daigdig na ito at wala tayong madadala kahit ano pang mga bagay. Kahit pustisong ginto, hindi madadala. No? Kasama na rito na maiiwan ang lahat ng mga halakhak, lahat ng magagandang bagay, magaganda at masamang memory, ang lahat ay iiwanan. At the only thing that will matter is whether you have truly surrendered your life to the Lord Jesus Christ. At ito ay mapapatunayan mo, proven ito, mapapatunayan mo ito sa uri ng buhay na iyong pinamumuhay dito sa daigdig ngayon. At kapag ito ay totoo, ginawa mo, mapapatunayan mo rin ikaw mismo magpapatunay sa iyong sarili na ang buhay na pinamumuhay mo ay totoong nakafocus sa Panginoon at ang iyong puso ay nakasentro lamang sa Panginoon. Dahil
Ang huling salita ng Panginoon Jesus, Matthew 6:21, "For where your treasure is, there your heart will be also." Tayo pong lahat ay dumulog sa Diyos sa panalangin. At muli po, kasi napakahalaga na paalala sa atin ang tamang pamumuhay dito sa lupa. Na bagamat extreme, ang illustration ng buhay ni Lazarus ay isang katotohanan pa rin. What only matters in life is our relationship with the Lord Jesus Christ. Kaya nais ko po na muli ay anyayahan ang lahat ng mga sa kauna-unahang pagkakataon ay nakapakinig po ngayon. At gayon din, ang mga nakikinig ng dati ngunit walang katiyakan ng kanilang puso at alam nilang hindi pa sila totoong nakapagdesisyon. No one knows. Ang orasan po ay lumalakad. Hindi natin alam kung hanggang kailan. Ang tanging alam natin, gaya na sinabi ng Bible, if you heard this message, today is the day of your salvation. Kahit nais ko kayong samahan sa panalangin, pangunahan sa panalangin, at lagi kong sinasabi at inuulit-ulit, inyong sundan ang aking panalangin na sinasabi, ngunit ariin ninyo ng sariling panalangin na nagmumula sa inyong puso na sinasambit ng inyong mga labi sapagkat ito ang tinitingnan ng Diyos. Ang laman ng ating mga puso na binabanggit ng ating mga labi. Sige po. Sumunod po kayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Patuloy mong pinagkakaloob ang mga sandali na ako po'y makalapit sa inyo. At maraming salamat po sa mga sandaling ito ngayon na nais kong samantalahin upang lumapit sa iyo. Panginoong Jesus, dumudulog po ako sa inyong trono ng grasya. Kinikilala ko po, Panginoon, na ako ay kabilang sa mga kadahilanan ng iyong pagtungo sa krus upang ihandog ang iyong dugo at buhay para sa kabayaran ng aking kasalanan. Ikaw ay namatay dahil sa aking mga kasalanan. Ngunit ginapi mo ang kapangyarihan ng kamatayan at sa iyong muling pagkabuhay, nais mo akong ipagsama sa buhay na walang hanggan. Panginoon, dumudulog po ako sa iyo at nagpapakumbaba. Isinusuko ko sa iyo ang lahat ng aking mga haka-haka at mga naunang mga kaisipan na hindi nagmumula sa inyong katuruan. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng kasalanang nagawa ko at pagsasawalang bahala ako sa mga panawagan mo. Kaya ngayon po, dumudulog ako. Isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Mula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas. Pag-aari mo ako magpakailanman at paglilingkuran kita hanggang sa walang hanggan. Po kami dumudulog sa inyo, punong-puno ng pasalamat, pagluwalhati sa inyong banal na pangalan. Sapagkat nais mong bigyan ng katuparan ng lahat ng pinakamabuti mong palatuntunan bago ka dumating. Salamat po, Panginoon. At muli, ipahintulot po ninyo na sa aming paghiwalay sa mga sandaling ito, sa kanya-kanyang mga tahanan, sa kanya-kanyang mga gawain, sasamahan po ninyo ang inyong mga anak. Gagabayan po ninyo sila, tatanglawan nyo, landas na kanilang tinatahak. Ilayo sila sa lahat ng panganib, kapahamakan, karamdaman o anumang atake ng kahit anong virus. Balutin mo ang bawat isa sa amin ng dugo ni Kristo, na walang maaring gawain ng kadiliman na maaring gumambala sa amin.
Panginoon, salamat po. Tugunin po ninyo ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak. At ipahintulot po ninyo, Diyos, na sa kanilang mga buhay, makita po ang liwanag na mula kay Kristo. At pangalan mo ay maipapahayag at malalaki. Salamat po, Diyos, sa inyo lamang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng paglolati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, na namumuhay at nagahari sa piling mo sa pakikipisan ng banal na Espiritu isang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen. Amen. God bless you.